Breaking news, China, bistado na. Ito ay matapos kumalat ang disinformation campaign mula sa China laban sa mga luxury brand mula sa Paris, France at Italia, kung saan ayon sa ilang Chinese manufacturer mula sa China, ang mga luxury brand umano na may matataas na presyo ay gawa lamang sa China at nilalagyan lamang umano ng branding sa Paris, France at Italia, kung kaya't nagmamahal umano ng gusto ang halaga nito. Kaya't hinihikayat ng mga manufacturer mula sa China na sa kanila na mamili ng mga luxury brand items sa mas mababang halaga dahil parehas lamang umano ang kalidad nito kumpara sa ibinebenta mula sa Paris, France at Italia. Kaya naman nagdulot ito ng napakalaking kontrobersya at marami ang napaniwala ng China. Pero may tuturing nga ba talagang authentic ang gawang China? Heto at ipagkumpara natin ang dalawang item mula sa China at Italia, kung saan ang Hermes belt na ito mula sa China ay nagkakahalaga ng $100 habang ang original na Hermes belt na ito ay nagkakahalaga ng $1,000. Ang videong ito ay mula sa channel ni Tanner Lederstein, kung saan dito ay gumamit siya ng isang software na kung tawagin ay entropy system na tumutukoy sa authenticity ng isang luxury brand, kung saan nga ang belt na made in China ay hindi dito nakapasa. Isang indikasyon kung bakit napakamahal ng original brand kumpara sa made in China. At nang subukan ngang gasgasin ni Tanner ang parehong gilid ng dalawang item, ay malinaw kung gaano nagsanib ang layer ng orihinal, samantala ang fake naman ay madaling nagasgas at madaling nakita ang layers sa loob nito, kung kaya't madali itong nabuksan at napatunayang mahinang klase lang ang ipinalaman dito. At gaya nga ng sinabi ni Tanner sa review niyang ito, ay maaaring $10 lang ang ipinuhunan ng China para sa belt na ito na hindi umaakma sa $100 na kanilang ipiniresyo dahil sa mababang kalidad nito. At sa katunayan nga ang buckles ng original ay mas mahal pa sa halaga ng fake na belt kasama ang buckles nito, dahil ang buckles umano ng fake belt mula sa China ay ordinaryong metal lang, samantala ang buckles mula sa original na nagkakahalaga ng $400 ay maituturing na umanong jewelry item dahil ito ay may coated na palladium at permabras na mas mahal pa kaysa sa ginto. Bukod pa riyan ang mga materyales ng orihinal na mga luxury brand gaya ng Hermes ay kadalasang mula sa mga alagaing baka mula sa France, kung saan ang mga baka o iba pang hayop na nakalaan para sa kanilang produksyon sa paggawa ng leather ay limitado lamang, nang sa ganun ay mapangalagaan nila ng husto ang kalidad ng mga ito. Hindi katulad sa China na palaging maramihan o kumpulan ang mga baka, at iyan ay dahil nakatuon ang China sa paglikha ng mas maraming produkto at hindi sa kalidad nito. Samantala ang mga luxury brand businesses sa France at Italia ay may mahigpit na pangangalaga sa mga alaga nilang mga hayop upang matiyak na walang mga scratch o sugat ang balat ng mga baka at matiyak na nasa tamang gulang ang mga ito bago nila ipoproseso, at nagagawa nila ito dahil hindi nila minamadali ang trabaho. Kaya naman kadalasan ay palaging limitado ang kanilang mga produkto. Kaya't bukod sa napakamahal na mga materyales mula sa France at Italia, ang matagal na proseso ng paglikha ng kanilang bawat produkto ay nagpapamahal rin ng presyo nito. Kaya naman kung mahal ang mga materyales nito at ipapadala ito sa China para doon imanupaktura at ibabalik sa Italia, ay mas magiging napakamahal pa ng produktong ito. Kaya't malabong dumaan pa sa China ang kanilang mga produkto. Kaya't maliwanag na hindi totoong made in China ang mga luxury brand na ito. Gayunpaman ay malamang napanood na ng ilan sa inyo ang ilang kumpanya mula sa Italia na nasangkot sa paggamit ng ilang Chinese nationals para gumawa ng mga produkto nila. Subalit ang issue na ito ay hindi tumutukoy na made in China ang kanilang produkto. Sa halip ang isyong ito ay patungkol lamang sa paggamit ng mga Chinese nationals para sa mas mababang pasweldo, habang naietsapuwera naman ang kanilang mismong mamamayan na nangangailangan ng trabaho. Kaya't sa madaling salita, kung pag-uusapan ang authenticity ng kanilang produkto, ay unang-una na itong makikita sa materyales na ginamit dito. Kung saan ay ang mga bansang ito lang sa Europa makukuha ang mga materyales na ito, at bagamat may posibilidad na magagawa ito ng China, ay napakalabo namang mag-aksaya ng oras ang China para gumawa ng kasing taas ng kalidad ng luxury brand mula sa Paris at Italia.
Dahil ang pagpuproduce ng materyales ng mga ito ay malinaw na mangangailangan ng napakahabang panahon at masusing proseso na tiyak ay magpapataas talaga ng halaga nito. Kaya't sa madaling salita, kung seseryosohin ng China ang 100% panggagaya ng mga luxury brand na ito, ay gagastos rin sila ng mas mataas na puhunan, kaya't hindi rin nila ito maibibenta ng mura. At kung halos pareho ang presyo ng luxury brand sa China at Italia, kahit pareho ang kalidad nito, ay obviously mas pipiliin pa rin ng consumer na bumili sa orihinal na nagpasikat nito dahil ang China ay kilalang nakatuon sa dami ng produksyon at hindi sa kalidad nito. Kaya't gumawa man sila ng dekalidad na produkto, ay malinaw na hindi mawawala ang pag-aalinlangan ng mga consumer nito. Ito ang mga napakalinaw na dahilan kung bakit napakamahal ng produkto ng mga luxury brand na ito, habang ang ilang Chinese manufacturers naman ay nilalason lamang ang isipan ng iba nang sa ganun ay makabili sila ng mura at masabi sa kanilang mga sarili na sosyalin din sila. Ako ay hindi tagahanga ng mga luxury brand na ito dahil ako ay mahirap lamang at walang kakayahang bumili nito. Kaya't kahit yumaman man ako ay hindi ko maiisip na mamili pa ng mga ganito. Subalit sadyang may mga tao na ipinanganak na may marangyang pamumuhay na nasanay sa ganitong mga layaw. Kaya't ang halos sa karamihan lamang din sa kanila ang may kakayahan o may hilig sa mga bagay na ito, habang ang ilan namang nagmula sa hirap na nagnanais magmukhang mayaman ay sinisika pa ring mabili ang mga ito. At ang ganitong klaseng mga tao lamang din ang maniniwalang gawa sa China ang mga luxury brand na ito sa pag-asang makabibili sila ng mamahaling produkto sa murang halaga. Subalit ang tunay na iredera ay malabong maniniwala na ang luxury brand na ito ay made in China dahil sila ang mahigit na kaalaman kaysa sa mas maraming mga ambisyosa. Kaya't kahit mahirap lang tayo ay huwag tayong paloloko sa China dahil ang pag-aambisyon na maging sosyalera ay hindi dapat pinipeke gaya ng China, dahil hindi naman masamang mag-ambisyon basta't mapatutunayan mo sa iyong sarili na maaabot mo ang ambisyong ito nang hindi nanlilin lang ng ibang mga tao, dahil ito ay parang panlilin lang na rin sa sarili mo. Samantala pagdating naman sa ibang produkto gaya ng sapatos, bagamat maraming made in China na may kalidad gaya ng orihinal, ay hindi naman ito maituturing na luxury brand gaya ng mga items na gaya sa leather mula sa France at Italia. Dahil ang mga pinakamahal na sapatos ay kadalasang nagmamahal lamang dahil sa mga endorser nito, at hindi ito kasing komplikado sa pag-produce ng mga materyales ng mga luxury brand gaya ng mga leather items mula sa France at Italia. Kaya't huwag nang magpaloko pa sa China dahil ang disinformasyong ito mula sa kanila ay may layuning lituhin ang mga tao para mahulog sa bitag nila, kung saan kapag mas maraming tumangkilik sa produkto ng China ay marami silang magagawa para mapang-ibabawa ng iba. Marami ang nagsasabi na galit tayo sa produkto ng China, subalit puro made in China umano ang gamit nating produkto. Isang bagay na hindi natin maialis kung ito lamang halos ang ating pagpipilian sa loob ng bansang ito. Kaya't kahit nilamon na ng made in China ang maraming bansa sa mundo, ay hindi naman siguro masamang magbabala tayo sa ating gobyerno na huwag nang papasukin pa ang mas maraming produkto mula sa China, at sa halip ay palakasin na lang ang sariling produksyon ng bansang ito, dahil sa ganitong paraan lamang tayo makaiiwas sa produkto ng mga Chino. Kaya't hindi kasalanan ng mamamayan ng bansang ito kung made in China pa rin kadalasan ang gamit nating produkto, dahil ang pagbabago ay magagawa lamang sa tulong ng gobyerno at hindi sa pagtanggi ng ordinaryong mamamayan na walang kakayahang pigilan ng pagpasok ng produkto ng mga Chino, kung kaya't walang gaanong mga tao sa Pilipinas ang lumilikha ng sarili nating produkto.